Binagyo't binaha na ba ang lahat? Well, ganyan talaga ang buhay dito sa Hagonoy, Bulacan. Hindi lang ako makalabas ngayon dito sa gasolinahan, pero may baha na rin dito. Para hindi ako mainip, gumagawa ako ng story. So safe naman po kami din, pati yung mga alaga naming hayop. Walang patid yung ulan, ilang araw na, tas sasabayan pa ng pagpapakawalan ng mga dam. May high tide pa. Umuwi na rin sina mama at papa para maitaas yung mga gamit nain at napasok na ng tubig. Kasi yung tubo sa CR nain, nakakonek sa ilog, kaya kahit lagyan ng pasak yung butas sa CR nain, pagka talagang may high tide at masasabayan pa ng bagyo, talagang doon kukuha yung tubig. Mababaha rin yung bahay nain, may baha na rin sa miskinita nain. Nitong hapon lang, dineclare ng Pag-asa na super typhoon na rin si Karina, kaya nakakabahala na rin. Last Tuesday din, nung naggrocery kami sa may bayan, talaga nga naman puro tubig. Dinin naman sa may Santo Niño, nagmisto ng ghost town kasi tinatambakan yung unang bahagi ng kalsada. Kaya hindi makakaraan yung mga sasakyan. Ngayon naman, laman ng newsfeed ko sa Facebook at napapanood ko sa balita, puro baha. Tulad na lang din sa may Marilao kung saan nakatira yung kaklase kong si Lex. Abay bubong na nakikita. Lahat stranded. Lahat apektado ng bagyong to kaya laging mag-iingat. Mag-evacuate na po kapag nasa alanganin ng sitwasyon. Ingatan ng pamilya at yung mga alaga nyo pong pets. Huwag nyo naman po silang pababayaan and of course, mag-pray po sa Panginoon. Tulad na lang nito, nag-prayer meeting po kami na kinonduct through online kasi nga lubog sa Hagonoy. And madalang yung mga sasakyan. And that's my story for today sa ating Charles Stories. I pray na maging safe po tayong lahat sa panahon ng tag-ulan. So God bless you all po and mag-iingat po palagi.